Mainit na balita ngayong tanghali. Pinay boxer na si Ira Villegas huwagi ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics. Nesty Petesio makakaharap ang pambato ng Poland sa 57 kg women's boxing division bukas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Office of the Vice President ay pinagbubunyi ang tagumpay sa Paris Olympics ng Pinay boxer na si Ira Villegas. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Hunyo ngayong taon, bumaba sa 1.62 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginiit na hindi sususpindihin ang implementasyon ng PUB Modernization Program. Mga mangingisda na apektado ng oil spill sa Tanza, Cavite tumanggap ng tupad payout mula sa DSWD. Bilang ng mga Pinoy na pro-Marcos administration dumami ayon sa bagong tugon ng masa survey ng Okta Research Group. At iba't ibang kakatuwa at creative post sa tagumpay ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Alamin. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 7, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Panibagong medalya ang nasungkit ng Pilipinas matapos na gawaran ng bronze medal ang ating pambato na si Ira Villegas sa 50 kg women's boxing division sa 2024 Paris Olympics. Sa unanimous decision, nanalo si Buzena Shakiroglu ng Turkey laban sa pambato ng Pilipinas. Gayunman, tagumpay pa rin para sa Pilipinas ang ipinakitang laban at karangalan ni Ira Villegas para sa mga Pilipino. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pinay boxer na si Ira Villegas matapos nagawaran ng bronze medal sa 50 kg women's boxing division sa 2024 Paris Olympics. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng Pangulo si Villegas sa kanyang pagkamit ng bronze medal para sa Pilipinas. Aniya, tunay na knockout performance ang ipinakita ng atleta sa kanyang unang pagsabak sa Olympics. Dagdag pa ni PBBM, very proud at nagsilbing inspirasyon si Villegas sa marami pang kabataang Pilipina na nagnanais ring tahakin ang boxing. Bukod sa Pangulo, nagpaabot rin ng pagbati ang Office of the Vice President. Ayon sa OBP, ang tagumpay ni Ira ay isang inspirasyon at patunay lamang ng galing at determinasyon ng mga Pilipino. May pag-asa pa sa gintong medalya. Yan ang target ng Pinay boxer na sina Nesty Petesio sa Paris Olympics. Sasabak si Petesio laban sa pambato ng Poland na si Julia Zeremeta sa semifinals ng 57 kg women's boxing event sa darating na Huwebes, August 8. Kapag nanalo ang Pinay boxer, may pag-asa na siya para sa gintong medalya sa finals. Habang kung hindi man papalarin ay sigurado na siya na makakakuha ng bronze medal. Sa ngayon, mayroon ng 2 gintong medalya ang Pilipinas sa Paris Olympics mula kay Carlos Yulo ng gymnastics. At bronze medal naman para kay Ira Villegas sa 50 kg women's boxing division. Kinumpirma ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR na magkakaroon ng pabuya ang coach at trainer ni Carlos Yulo na nag-uwi ng 2 gintong medalya mula sa 2024 Paris Olympics. Kinumpirma ito ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa proposed budget ng ahensya para sa susunod na taon. Katumbas niya ng kalahati ng reward ni Yulo ang matatanggap ng coach at trainer ng Gold Olympic medalist.
as provided by law, for the gold medalists, PAGCOR is mandated to give a gold medal, an athlete who wins a gold, 10 million pesos. So this is a double gold. If since he has 2 golds, he will, Mr. Yulo will have 20 million pesos. I have not announced this in public, so this is the first time that the public. Aside from that, Congressman Martinez, the coach and the trainer of Mr. Yulo will receive 50% of what PAGCOR will donate. So in that case, Mr. Yulo will receive 20 million pesos, 10 million per gold that he was able to produce, and then his coach and his trainer will receive a total of 10 million pesos. Each? No, basically 5 million per gold. So the trainer and the coach will receive 5 million pesos each, more or less. Nagtungo ang mga delegado ng Pilipinas sa 2024 Paris Paralympics sa Senado kahapon, August 6, para tanggapin ang kanilang incentives para sa kanilang pagsali sa Paralympic Games. Pinangunahan ni Senator Christopher Bongo ang paggawad ng nasabing incentive sa mga atletang Pinoy. Kasama sa naimbitahan sa Senado ang mga Paralympic athletes na sina Ernie Gawilan, Angel Otom, Jerold Mangliwan, Sandy Asusano, Alain Keanu Ganapin at Agustina Bantilok. Kasama rin sina PSC Commissioner Walter Torres at PPC Secretary General Goody Custodio, gayon din ang iba pang para coaches na patuloy na nagbibigay suporta sa mga atleta. Mag-uumpisa ang Paris Paralympiad sa August 8 hanggang September 8. Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 1.62 million ang unemployment sa Pilipinas noong June 2024 na mas mababa kumpara sa 2.11 million na naitalang walang trabaho noong Mayo. Mas mababa rin ito kung ihahambing sa 2.33 million na unemployment na naitala sa bansa sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bunsod nito, tumaas naman sa 96.9% ang employment rate sa bansa ngayong June 2024. Bumili sa naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Base sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumili sa 4.4% ang inflation rate noong July 2024 na mas mataas kumpara sa 3.7% na naitala noong Hunyo. Sa gitna ng pagbilis ng inflation, tiniyak naman ng pamahalaan ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong sektor. Narito ang ulat ni Nel Maribuhok. Malaking kontribusyon sa pagbilis ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo para sa buwan ng Hulyo ngayong taon ay ang mataas na halaga ng utilities, meat products gaya ng karne ng baboy at manok, liquefied petroleum gas o LPG at gasolina. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumili sa 4.4% ang inflation rate noong Hulyo, mas mataas kumpara sa 3.7% noong Hunyo. Ayon sa PSA, sa kasalukuyan, ito ang pinakamataas na naitalang inflation sa taong ito. Sa gitna ng mataas na inflation rate, tiniyak naman ng pamahalaan ang patuloy na pagpapatupad ng mga programa upang matulungan ang mga apektadong sektor. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy na nagtatrabaho ang gobyerno upang matiyak ang food security sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Hulyo at sa inaasahang pagtama ng mga bagyo at mga pag-ulan dahil sa La Nina. Ayon sa NEDA, nagpapatupad na ang pamahalaan ng mga hakbang upang suportahan ang mga sektor na lubos na maapektuhan ng mataas na inflation. Kabilang sa mga aksyon na ito ng gobyerno ay ang paglulunsad ng Rice for All program kung saan makakabili ng 45 pesos na kada kilo ng bigas sa mga kadiwa center.
Bilang paghahanda sa La Nina ayon sa NEDA, siniguro na ng Department of Agriculture ang pagkakaroon ng Quick Response Fund, pautang at seed buffer stock para sa mga magsasaka. Dagdag pa rito ang nasa 510 million pesos na pondo para sa fuel subsidy upang matulungan sila sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon naman sa PSA, may posibilidad na bumaba ang presyo ng bigas ngayong Agosto dahil sa pagbaba ng ipinapataw na taripa. Alam ko yung reduction sa tariff ay magsisimula ng bumaba. So may posible na substantial yung i-reduce sa presyo ng bigas itong August. Sa kabila nito, wala pang katiyakan kung ang pagbaba ng presyo ng bigas ang magpapabagal sa inflation rate ngayong Agosto. Pinangangambahan rin na makakaapekto sa inflation ngayong buwan ang matinding pinsala na idinulot ng nakaraang bagyong Karina at epekto ng habagat, partikular na sa sektor ng agrikultura. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ngayong araw ng isang malaking flood mitigation project sa Pampanga. Mula sa Masantol, Pampanga, makibalita tayo kay Nel Maribuhok Live. Nel, ano ba ang pakinabang ng proyekto na yan sa mga Kapampangan? Yes, Aga, dahil nga dito sa flood mitigation project ng Department of Public Works and Highways, mas magiging matatag ang proteksyon sa baha ng mga lugar dito sa bayan ng Macabebe, Masantol, Minalin at Santo Tomas dito nga sa Pampanga. Ngayong umaga, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measure in Pampanga Stage 1. Napapaloob sa proyekto ang mga aktibidad tulad ng excavation, dredging at widening ng river channels. Kasama rin ang konstruksyon ng mga embankment, 3 bagong tulay at 5 footbridge. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 7.57 billion pesos na popondahan ng Official Development Assistance o ODA ng Korea. Inatasan naman ng Pangulo ang DPWH na tapusin na ang Phase 2 ng proyekto. Tiniyak rin ni PBBM na tatapusin ng pamahalaan ang lahat ng flood control projects dito sa Region 3. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsalita na hindi niya ipagpapaliban ang implementasyon ng PUV modernization. Sa ambush interview sa Pampanga, sinabi ng Pangulo na tutol siya sa ipinasang resolusyon ng Senado ukol sa panawagan na suspendihin ang PUV modernization. Ayon sa Pangulo, ilang beses na rin kasi itong naantala. Well, I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Marcos sila, habang bumaba naman ang mga pro-Duterte. Ito ay ayon sa latest survey ng Okta Research. Base sa second quarter ng Tugunang Masa Survey, tumaas sa 36% mula sa dating 31% ang mga Pilipinong nagsasabing sinusuportahan nila ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nakakita naman ng 4 na puntos na pagbaba ang porsyento ng mga maka-Duterte. Mula sa 20% noong nakaraang quarter, 16% na lang ang nagsasabing naniniwala at sinusuportahan nila ang mga Duterte. 5% ang nagsabing sila ay oposisyon, habang 11% ang nagsabing wala silang pinapanigang kampo sa politika. Ang survey ay isinagawa noong June 26 hanggang July 1 at may 1,200 na respondents. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa Marcos administration. Libo-libong Filipino workers ang pinangangambahang mawawala ng trabaho oras na tuluyang ipagbawal ang operasyon ng POGO sa bansa.
Samantala, isinusulong naman ang pagkakaroon ng emergency fund sa displaced workers na maapektuhan ng POGO ban. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nasa 31,000 manggagawa sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs ang tinatayang mawawala ng trabaho, oras na tuluyang ipagbawal ang operasyon nito sa bansa. Bukod pa ang bilang na ito sa mga manggagawang hindi direktang maapektuhan ng POGO ban. Ayon kay Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, nakipagpulong siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at anya, nabanggit nito sa presidente ang panukalang wag idamay sa pagpapatigil ng operasyon ang dalawang sektor sa POGO industry, partikular na ang Special Business Process Outsourcing o Special BPOs kung saan 14 na kumpanya ang may lisensya, gayon din ang content providers. Ginawa nito ang pahayag sa deliberasyon ng panukalang pondo ng PAGCOR para sa taong 2025. Giit ni Tenco, hindi sangkot ang mga ito sa betting o pustahan at bagkos ay nagkakalob ng serbisyo para sa big gaming companies na nasa Australia, Europe at Estados Unidos. Batay kay Tenco, nagbigay na ng direktiba si PBBM sa kanya na pag-aralan itong mabuti. Kaya naging positive naman po ang sagot ng Pangulo. Sabi niya, pag-aralan mabuti at ipresenta sa kanya yung final plan. Nasa 10,000 empleyado ang nasa dalawang sektor na ito. Tinanong naman ni House Committee on Appropriations, Vice Chairperson Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo kung maaari bang makapag-set up ng emergency fund ang PAGCOR para sa mga kababayang mawawala ng trabaho. Ayon sa PAGCOR, pinag-aaralan na nila ito. Since you made more money in 2023, congratulations. And because you were able to reduce your expenses, Yes, ma'am. maybe you would like to set up an emergency fund for our displaced POGO workers Yes, ma'am. earlier. Of course, subject to further study. I will definitely find a way to see and study how PAGCOR would be able to help out by setting up a fund that you mentioned. Inihayag din ng tagapanguna ng PAGCOR na nagkaroon ito ng pakikipagpulong sa Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, Department of Labor and Employment, Executive Secretary at Solicitor General kamakailan. Nagkasundo ang mga ito ng pagtatakda ng deadline upang mabuo ang plano para matulungan ang mga maaapektuhan ng POGO ban. So we have given ourselves till the first week of September to come up with a general plan and then see how we could all help execute the said plan that we will come up with. I urge PAGCOR to fast-track that because there's a golden opportunity for at least funding for 2025 should there be a need to help all these displaced 30 to 60,000 workers kasi we have to help the indirectly impacted. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabawasan na ng higit sa 50% ang mga kumakalat na text scams mula nang magkaroon ng crackdown sa mga POGO at anunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na total ban sa mga ito ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Narito ang report ni JP Nunez. Ipinaliwanag ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ang mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay may component na business process outsourcing. Ito umano ang nagagamit sa pagpapakalat ng text messages na may mga link para mambiktima ng mga user. Ayon sa ahensya, sa ngayon, bumaba na sa nasa higit 50% ang mga naipapakalat na scam text messages sa mga user. Mula yan ng paigtingin ang crackdown sa mga POGO at anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ikatlong State of the Nation address na total ban sa mga ito. Naobserbahan natin ang significant reduction of the text, not only the text scams but the mga text messages po natin. After the announcement of our President Ferdinand Marcos Jr. of the total ban of POGOs here in the country.
Ang bilang na ito ay batay sa mga complaints na natatanggap ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC mula sa kanilang hotline na 1326. Batay sa datos, bumaba na ang bilang ng mga nagrereklamo na nabiktima sila ng mga text scams. More than 50% daw po ang naibawas na complaints po. Dagdag na paliwanag ni DICT spokesperson Assistant Secretary Renato Paraiso na ang crackdown sa mga POGO na tila nagiging scam hub ay makakabawas talaga sa iba't ibang uri ng text scams. Kasi ho, ang POGO, intindihin ho natin na susceptible ho talaga siya maging scam hubs because they operate ho yung mga nila, BPOs ho nila, yung business process outsourcing ho nila. So dito sa mga BPO component ho ng mga POGOs, dito talaga nagtatago yung mga illegal na aktibidades ho ng mga scam syndicates po. Ngunit ayon sa DICT, maaari pa ring makatanggap ng text scams ang mga user dahil hindi lang naman mga POGO ang maaaring pagmulan nito. Ito'y sa kabila rin na nagkaroon na ng SIM registration law para tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga may-ari ng isang phone number. Ayon kay ASEC Paraiso, mayroon pa rin umanong mga gumagamit ng text blast devices para makapag-send ng mga text message na hindi gumagamit ng mobile number mula sa mga network provider. Noong Lunes, nabanggit ni Senator Grace Poe sa sesyon sa Senado na posibleng nagkaroon nga ng epekto na mabawasan ang mga text scams ang anunsyo ni PBBM na total ban sa mga POGO. Nawala na umano ang mga text message na nanalo ng jackpot o kaya ay may reward na kailangang i-redeem. Siguro, merong correlation between those scammers and those that were raided just recently. So the President's words that legal and illegal POGOs are no longer allowed somehow made a big impact, at least when it comes to these scams that we are receiving. Dagdag ni Senator Poe na napapanahunan niya na ipasa ang batas na magbabawal sa mga POGO. So I think it will be also wise for us to have legislation to finally pass the banning of, to finally make it in writing, make it a law that no legal or illegal POGOs will be allowed and other online platforms that will be harmful to our countrymen. Paalala ng DICT sa publiko na mag-ingat sa mga text scam. Kung may kahina-hinalang link na nanghihingi ng personal na impormasyon, lalo na ng sensitibong impormasyon para sa pagbubukas ng bank accounts, ay huwag itong bubuksan upang maiwasang mabiktima ng scam. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nagsumite ng kanyang counter affidavit sa huling pagdinig kahapon si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice. Submitted for resolution ang reklamo. Samantala, pinasasampahan na ng formal na reklamong kriminal ng COMELEC si Guo dahil sa umano'y sa kanyang Certificate of Candidacy o COC noong 2022 elections. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi pa rin sumipot sa huling pagdinig ng reklamong qualified human trafficking si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kahapon sa Department of Justice o DOJ. Kaugnay ito ng sinalakay na POGO hub sa Bamban Tarlac na sinasabing sangkot si Guo sa operasyon. Hindi rin nagsumite ng counter affidavit o kontrasalaysay ang alkalde sa reklamo sa kanya. Most of the respondents ay nakapag-submit ng counter affidavit, and so as far as they are concerned, the case is submitted for resolution. Wala nang binigay pa na extension para magsumite ng kontrasalaysay si Guo at submitted for resolution o hihintay na lang ang desisyon ng piskal kung iaakyat sa korte ang reklamo. Yung iba po, si Mayor Alice Guo and 3 other Chinese incorporators were not able to file. And it was decided by the panel of prosecutors not to give them anymore another chance or another extension. Samantala, inaprobahan na ng Commission on Elections o COMELEC Bank ang rekomendasyon na sampahan ng reklamong material misrepresentation o pagsisinungaling si Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC.
Kaugnay ito noong tumakbo siya bilang alkalde ng Bamban noong October 2021. Inadapt po ng COMELEC and Bank unanimous, ibig sabihin lahat po kami, yung recommendation ng aming law department na mag-file ng formal complaint laban kay Mayor Alice Go / Gua Waping, and therefore pinapasimulan po ang pagkukonduct ng preliminary investigation. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kapag naisampa na ang reklamo, ay magsisilbi sila ng sapina kay Go sa huling address nito sa bayan ng Bamban. Tiniyak ni Garcia na bibigyan ng due process o pagkakataon na sumagot si Go sa reklamo dahil magsasagawa pa naman ng preliminary investigation ang kanilang law department. Tiniyak ng COMELEC na bago ang paghahain ng kandidatura sa Oktubre ay magkaroon na sila ng desisyon sa reklamo kay Go. Binibigyan po natin ito ng kaukulang atensyon, hindi man po espesyal, subalit ito po'y kasabayan na atensyon doon sa mga iba pang kaso of equal importance. Wala pang pahayag dito ang kampo ni Go. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang diin ni dating presidential spokesperson Secretary Harry Roque na malinaw na political harassment ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Department of Justice laban sa kanya at sa 12 pang individual. Kaugnay ito ng ginagawang investigasyon sa issue ng illegal na operasyon ng Pogo, partikular na ang Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa Porac, Pampanga. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Roque na handa naman siyang harapin ang aligasyon laban sa kanya at walang dahilan para umalis siya ng bansa. Iginiit ni Roque na nais lamang siyang patahimikin bilang kritiko ng administrasyon. Sagot naman ni DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, hindi ito political harassment, kundi hakbang para sa ginagawang investigasyon. And sa tingin naman ho natin, at the heat of it all, no, na dami na pong ahensya nag-investigate ito, PAOK, NBI, PNP, DOJ, pati na rin po ang Senado at ang Congress. It definitely is a point of interest. At kung nandun po yung pangalan nyo po, and you're part of those being investigated, I don't see any reason why there's a problem or how that could be political harassment. Namahagi ng nasa mahigit 6 million pesos na tupad payout ang Department of Labor and Employment Calabarzon Region sa higit 1,000 mga mangingisda sa Tansa, Cavite na naapektuhan ng oil spill mula sa Bataan. Mula sa Tansa, Cavite, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, magkano yung matatanggap ng bawat isang mangingisda dyan sa Tansa, Cavite? Magandang tanghali, Aga. Nasa 5,200 pesos kada isang mangingisda ang natanggap na ayuda ng mga naapektuhan ng oil spill dito sa Tansa, Cavite. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, bahagi ito ng kanilang programa sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD programa. Dahil nga nawalan ng hanap buhay ang mga mangingisda, kung kaya't bilang alternatibong trabaho ay tumulong ang mga ito sa coastal cleanup na isinagawa sa mga baybayin sa Cavite sa loob ng 10 araw. Sa kabuuan ay nasa 6.1 million pesos ang kanilang ipinamahagi para sa nasa 1,178 na apektadong mangingisda. Ang naturang pondo ay galing sa national government at bukod pa ito sa kompensasyon na ibabayad ang may-ari ng lumubog na oil tanker na MTKR Terra Nova. Paalala naman ng DOLE na gamitin sa tama at ang naipamahaging tulong ng pamahalaan. At yan ang muna ang ating update mula rito sa Tansa, Cavite. Balik sa inyo yan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Posibleng nagtatago lang umano sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City si Apollo Kibuloy batay sa impormasyon ng Philippine National Police. Tinanggap naman ng PNP ang hamon ng KOJC Group na pasukin ang kanilang compound para hanapin si Kibuloy. Narito ang report ni Lane Moreno.
Naniniwala si Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na nagtatago lang sa loob ng 30 hektaryang Kingdom of Jesus Christ compound sa Barangay Buhangin, Davao City si Apollo Kibuloy. Batay sa impormasyong nakuha ng Philippine National Police, ginagawa umanong hideout ni Kibuloy ang KOJC compound. Kaya bantay sarado ng mga miyembro nito ang palibot ng compound na nagsisilbing human shield ni Kibuloy. Nandiyan siya. Ginagamit nila ang kanyang mga tao para i-shield siya. Based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandiyan siya. Pero sa Senate hearing noong August 5, sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na hindi nila itinatago ang religious leader. Imposible naman kung nandun talaga si pastor. May casing naman sila. Alam naman nila meron naman sila mga tao nandun sa gilid, nandun sa ilan yung tao nandun Kinundina rin ng KOJC ang tila pagkakampo na ng mga pulis malapit sa kanilang compound na anila ay nagdudulot ng takot sa kanilang mga miyembro. Sagot ng pulisya, bahagi ito ng kanilang operasyon para mahuli si Kibuloy at 4 na iba pa na may warrant of arrest sa kasong human trafficking at sexual abuse. Ayon pa kay General Torre, handa nilang pasukin ang KOJC compound sa Barangay Buhangin kung papayagan ng pamunuan ng KOJC para patunayang hindi nila itinatago ang kanilang lider. Mahigit 1,000 pulis umano na walang armas ang maaari nilang i-deploy para galugari ng bawat sulok ng compound. Sige, kung yan ang gusto nyo, that we play hide and seek in the 30-hectare property, papasukin nyo kami. At ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob nang walang violensya. Hindi ako magpapadala ng baril sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed, pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinideny nyo. Because ako'y naniniwala na nandyan sa loob. Pagtitiyak ni Torre, patuloy ang police manhunt operations hanggat hindi sumusuko si Kibuloy at ang kanyang mga kapwa-akusado. Aminado rin si Torre na malaking hamon sa kanilang puwersa ang paghahanap at paghuli kay Kibuloy. It's really a pressure on the part of the PNP and the other law enforcement agencies. Nakakahiya. We cannot arrest a single person. Una nang nag-alok ang pamahalaan ng 10 milyong pisong reward para sa ikadarakip ni Kibuloy habang tig-1 milyong pisong pabuya naman ang para sa 4 niyang co-accused. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuo ng House of Representatives ang isang Quad Committee upang pagsamasamahin na ang isinasagawang investigasyon ng iba't ibang panels kaugnay sa matitinding issue sa Pilipinas. Ilan sa mga halimbawa nito ang illegal na droga, mga karahasang iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS, extrajudicial killings sa anti-drug war ng dating administrasyong Duterte at iba pa. Mula sa House of Representatives, ang detalye ihahatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, bakit pinagsama-sama na yung pagdinig sa malalaking issue dyan sa Kamara? May pagkakahalin tulad at nagkaka-overlap na ang mga isyong dininig sa 4 na komite dito sa House of Representatives. Kaya bumuo na ng Quad Committee upang pag-isahin na lang yung ginagawang investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs, makasaysayan ng pagbuo sa Quad Committee at naaayon sa panuntunan ng House of Representatives. Kabilang sa mga isyong pagsama-samahin na ang pagdinig ang operasyon sa illegal na droga, mga karahasang iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS at extrajudicial killings sa nakalipas na anti-drug war ng Duterte administration. Bate kay Congressman Barbers, target nilang umpisa ng pagdinig ng Quad Committee sa August 15. Layo nitong makabuo ng panukalang batas laban sa mga criminal organization at mga tiwaling kawani at opisyal ng pamahalaan. Gayon din ang papanaguti ng mga responsable sa mga criminal at illegal activities sa bansa. Kabilang naman sa mga target na imbitahan sa pagdinig sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating hepe ng pambansang pulisya at kay Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pa. Itinanggi naman ng mga chairperson ng mga naturang komite na politika ang nasa likod ng pagbuo at pagsasagawa ng investigasyon ng Quad Committee. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-ikot ang National Capital Region Police o NCRPO sa ilang istasyon ng tren sa Metro Manila kaninang umaga. Ayon sa NCRPO, layo nila na mapigilan ang krimen na pwedeng mangyari sa mga istasyon ng tren. Nauna nang nakiusap si Senator Raffy Tulfo sa NCRPO na magtalaga ng mga pulis sa train stations bunsod ng umunoy tumataas na kaso ng nakawan at sexual harassment sa LRT2. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ang naging assessment ng NCRPO sa isinagawa nilang pag-iinspeksyon sa mga istasyon ng tren? Ella, ayon sa siya, kaninang umaga ay wala naman silang nakitang mga untoward incident doon nga sa LRT Line 1 at LRT Line 2 stations na ininspeksyon kanina. Nag-ikot sa mga istasyon ng LRT 1 at LRT 2 ang National Capital Region Police o NCRPO sa pangunguna ni NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Nagsimula kanina ang NCRPO sa EDSA Taft Station ng LRT1 at nagtungo sa Carriedo Station sa Maynila. Pagkatapos ay dumiretso naman ang NCRPO sa Recto Station ng LRT2 papuntang Cubao Station. Ayon sa NCRPO, ininspeksyon nila ang mga tren upang tiyaking ligtas ang mga pasahero, lalo na ngayon na nagsimula na ang pasukan sa mga eskwelahan. Batay sa datos ng NCRPO, nasa halos 30 na yung nare-report ng mga krimen sa mga istasyon ng tren. Nasa kalahati na ito ng bilang na 59 noong nakaraang taon. Pangunahin sa mga krimen na iniulat o naiulat ang nakawan, sexual harassment at sugal. Ayon kay NCRPO Chief Nartates, mayroon ng mga nakadeploy o meron ng mga nakadeploy ngayon na mga pulis sa bawat istasyon ng tren. Noong July 1, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na sumulat siya sa NCRPO para mag-deploy ng mga pulis sa istasyon ng mga tren dahil tumataas umano ang ulat ng nakawan at sexual harassment sa LRT2. Ella, isa rin sa pinag-aaralan ngayon ng NCRPO yung pagde-deploy ng mga civilian police na papasok doon sa mga bagon ng tren para mas mapaigting pa nila yung pagbabantay at matiyak yung seguridad ng mga pasahero. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Muling nagpaalala ang Department of Education sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa elementarya at high school tungkol sa mahigpit na pagpapatupad ng no collection policy. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, alinsunod ito sa DepEd Memorandum No. 41, Series of 2024 na nagbabawal sa sino mang opisyal ng eskwelahan na maningil o mangolekta mula sa mga mag-aaral at guro sa pampubliko at pribadong paaralan. Hindi naman kasama dito ang membership fee ng Red Cross, pati na ang Girl Scout at Boy Scout of the Philippines. Gayon din ang kontribusyon ng mga magulang at iba pang stakeholders para suportahan ang mga baryo high schools. Sino mang mahuhuling hindi susunod ay pagbumultahin o paparusahan ng di bababa sa 1 buwang pagkakakulong ayon sa magiging desisyon ng korte. Payo rin ng DepEd sa mga school personnel na iwasan ang anumang uri ng unwarranted solicitation ayon na rin sa DepEd Order No. 49, Series of 2022. Magpapatupad ang Davao City Police Office ang 3-minute response sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival sa lungsod ngayong buwan. Layon ito na maabot ang 0 incident sa kabuuan ng pagdiriwang ng okasyon. Mula sa Davao City may report si Lelaine Moreno live. Lelaine, kumusta ang seguridad na ipinatutupad ng pulisya dyan sa Kadayawan Festival?
alerto na ang mga pulis sa opening ng Kadayawan Festival 2024 bukas yan ng hapon at sa ngayon nga ay ongoing rin ang mga checkpoints at police patrol dito sa lungsod. Ipapatupad ng Davao City Police Office ang 3-minute response rule sa pagdiriwang ng 39th Kadayawan Festival mula August 8 hanggang 18. Inabisuhan na ng DCPO ang lahat ng station commanders sa lungsod na alamin ang kalagayan ng kanilang mga nasasakupan para maabot ang target na zero untoward incidents sa kabuuan ng pagdiriwang. Bago pa ang Kadayawan, nagsagawa na ng simulation exercises ang pulisya, katuwang ibang law enforcement agencies sa lungsod para sukatin ang kanilang kakayahang magresponde sa anumang sitwasyon sa loob lamang ng 3 minuto. Nasa 20,000 security and safety personnel ang ipinakalat para magbantay sa lungsod hanggang sa matapos ang pagdilit. Samantala, inangkal 17 at 18 upang bigyang daan ang street dancing at float parade. Kabilang sa mga isasarang kalsada ang kahabaan ng Roas Avenue hanggang San Pedro, CM Recto at Marco Polo. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong kalsada at planuhing maigi ang kanilang mga biyahe. Samantala, ayon naman sa Davao City Tourism, all systems go na sila para sa 39th Kadayawan Festival kung saan bukas na ang opening program. Highlight sa pagdiriwang ang pag-showcase sa mayamang kultura na unang 11 tribo sa lungsod. Ang Kadayawan Festival ang pinakamalaking festival o pagdiriwang sa lungsod kaya tinagurian itong King of all festival kung saan this year inaasahan ng Davao City Tourism na aabot sa 200 to 250,000 mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Binuksan na ngayong araw sa Baguio City ang bagong satellite office ng Commission on Filipino Overseas. Ang detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero mula sa Baguio City Live. Grace, ano-anong serbisyo yung ipagkakaloob ng Commission on Filipino Overseas dyan sa Baguio City? Yes, Aga, kabilang nga sa serbisyo na ibibigay sa ating mga Filipino overseas dito sa Satellite Office sa Baguio City ay ang 2 programa, ang pre-departure orientation at ang guidance and counseling programs. Pinasinayaan ng Commission on Filipino Overseas o CFO ngayong araw ng Miyerkules ang bago at accessible nitong satellite office sa Baguio City. Ayon kay Commission on Filipino Overseas Secretary Romulo Arugay, ng paglalagay ng satellite office sa Baguio City ay pagbibigay daan sa kanila na makapagsilbi sa mga Filipino migrant sa Northern Luzon. Dagdag pa nito na ang isang bagong lokasyon na may higit na accessibility sa mga modernong pasilidad at digitalized na mga serbisyo ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang na ginawa ng komisyon upang matiyak na sumusuporta sa layunin ng gobyerno ng Pilipinas na mapahusay ang bureaucratic efficiency. Ang opisina ng CFO ay estratehitikong matatagpuan ngayon sa number 80 Bukaucan Jesdan Centrum sa Baguio City, malapit sa mga pangunahing pampublikong sasakyan para mas madaling mapuntahan ng mga kliyente sa pamamagitan ng mga bus, taxi at jeepney. Ang paglalagay ng satellite office ay pagpapahusay sa paghatid ng mga serbisyo na may seguridad na pamamahala at mga sistema ng impormasyon at pagpapabuti ng proseso ng daloy ng mga transaksyon. Sa nakikita ko ngayon, I think there is no need to expand at this point in time kasi Baguio is the best place to hold an office, lalong-lalo na nabanggit ni Mayor kanina. Maganda ang lugar, maaliwalas, malamig, do medyo traffic, but that's common. Yung manggagaling sa ibang panig dito, dito napupunta. Baka nga yung mga ibang taga Manila magpunta na rin dito dahil masarap sa Baguio City. Dagdag pa ni Secretary Arugay, pinakamaraming Filipino overseas ay sa United States, Canada at bansang Japan. Kabilang sa may pinakamaraming bilang ng Filipino overseas ay ang National Capital Region, Cebu at
Pampanga. Aga ang CFO sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ay inatasang itaguyod ang mga interes, karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Pinili ng Democratic presidential candidate, incumbent U.S. Vice President Kamala Harris, si Minnesota Governor Tim Walz na maging running mate sa November election. Ginawa ni Harris ang anunsyo sa isang post sa kanyang social media platform. Isang 60-year-old U.S. Army National Guard veteran at dating guro si Walz. 2006 naman nang maging kinatawan ito ng isang Republican-leaning district sa House of Representatives. Nagsilbi ito ng 12 taon bago maihalal na governor sa Minnesota noong 2018. Arestado ang isang lalaking Pakistani sa umano'y tangkang assassination kay Donald Trump at iba pang US politicians. Tinawag ng FBI Director ang scheme na murder for hire plot batay sa Iranian playbook. Akusado si Asif Merchant, 46 years old, ng tangkang pag-hire sa isang hitman sa New York at target ang prominenteng American officials. Tumanggap ng pagkilala mula sa Bulacan Provincial Public Office ang Members Church of God International bilang Best Stakeholder para sa taong 2024. Narito ang report ni Nestor Torres. Kung lagi namang naririnig at sinasabi ni Kuya Daniel, yung tayo'y makagawa ng pagkakataon na maisakatuparan yung ating obligasyon, ang makagawa ng mabuti sa mga taong nangangailangan at sa ating kapwa-tao. Isang malaking bagay na po natin na ipinagpapasalamat yun sa Panginoon. Binigyang pagkilala ng Bulacan Provincial Police Office ang Members Church of God International dahil sa malaking kontribusyon nito sa mga advokasya ng ahensya sa lalawigan ng Bulacan. Noong Lunes, August 5, ay pinagkaloob ng Bulacan PPO ang Best Stakeholder Award for 2024 sa MCGI Flag Ceremony na ginanap sa Campaleo Santos sa Malolos, Bulacan. Congratulations po sa MCGI at kayo po ay na-awardan bilang Best Stakeholder ng Bulacan Police Provincial Office. Dahil po sa tingin po ng Bulacan Police Provincial Office ay sobrang nakatulong po ang MCGI sa ating mga kapulisan at sa mga kamag-anak po ng kapulisan na hindi lamang po ang komunidad ang tutulungan, kundi it's so amazing na natutulungan niyo po ang ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyo at saludo po sa lahat ng MCGI. Saludo din po kay Kuya Daniel Rason. Great job po. February 5, 2024, nang lagdaan ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng MCGI at Bulacan PPO kasama ang UNTV sa pagitan ni Kuya Daniel Rason at dating Bulacan Provincial Director Police Colonel Relly Arnedo. Sa loob ng 6 na buwan, bukod sa mga medical mission, ay nakapagtayo ang MCGI ng multipurpose hall sa sitio pinag-anakan sa DRT. At nagkaloob ng computer sets, laptops at printer sa kahilingan ng Provincial Police Office. Nagsagawa ng basic first aid training sa mga pulis katuwang ang UNTV News and Rescue. Plano naman ng Bulacan PPO na ilapit sa MCGI ang paglalagay ng solar lamps sa mga piling barangay na nangangailangan ng liwanag na akbang pa rin upang masugpo ang krimen sa lalawigan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagbigay ng labis na inspirasyon at paghanga sa mga Pilipino ang makasaysayang pagkakapanalo ng two-time gold medalist sa 2024 Paris Olympics, ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo. Bukod sa mensahe, ipinaabot ng ilang mga Pinoy ang kanilang pagbati sa tagumpay ni Kaloy sa pamamagitan ng kakatuwa at creative memes. Narito ang report ni Alan Manansala. Yes, he's second. So we got I told you. Nagbubunyi ang maraming Pilipino ngayon kasunod ang makasaysayang pagkakapanalo ng 2 gintong medalya ni Filipino gymnast na si Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics. Si Carlos Edriel Yulo o mas kilala sa tawag ng kanyang mga kaibigan at malalapit na kamag-anak na Kaloy, ang kauna-unahang Pinoy na humakot ng 2 medalya mula sa floor exercise at bold category ng Men's Artistic Gymnastics. Sa pagkakapanalong ito ni Kaloy, abay proud na proud at isang malaking karangalan ang tagumpay ni Yulo para sa mga Pilipino. Katunayan, marami sa mga Pinoy ngayon ang idinaan sa nakakatuwa at creative videos ang kanilang paghanga sa ating Lodi Golden Boy. Gaya na lamang ng ilang staff ng Cafe Felicissima sa Binangonan, Rizal. Abay, may patambing pang nalalaman si Kuya tingnan nyo. With powder effect naman ang ginawa ni Salvador. Hala, sige, sige, ayan, Feeling champion naman itong si Spidey Ronnie matapos ang kanyang malupit na pagtalon mula sa pagkakabit ng kortina. Powder effect din with matching. Excuse me po, te. Ops, ano nga po ang tawag sa ginagawa mo, te? Hala, sige, te. Ayan, kaya mo yan. Mala Carlos Yulo naman ang posisyon ng mga freelance photographer na ito habang nasa escalator. Sabay-sabay namang nagtiwang ang pamilyang ito kasabay ng pagkapanalo ni Kaloy sa laban. Di rin nagpauli ang Bicolanong si Abelardo Billy Balin Jr. sa kanyang winning pose na Carlos Yulo inspired. Ay kuya, butterfly yarn? Feel na feel din ni Adi Space ang moment ng pagkapanalo ni Kaloy. Pero kuya, teka lang ko, gymnastics ba yan? Hala. Idinaan naman ni RJ Ray Agones Borlat sa isang malikhayang pagguhit ang paghanga nito kay Carlos Yulo. Isang realistic drawing mula sa kanyang winning moment ang ipinakita ni RJ. Tunay ngang inspirasyon si Kaloy sa maraming mga Pinoy. Inano niya yung Pilipinas para ipakita yung talent niya at saka yung mga Pilipino na ma-inspired pa kung gusto nila maging gymnast. Hard work din sa kanya yun, syempre. Siyempre, sa Pilipinas pinakilala niya talaga naging proud. Galing. Siyempre po, dagdag karangalan sa Pilipinas po yun. Yan ang unang-una. Congratulations po. Galingan pa niya. Siyempre, the fact na nakakuha tayo ng gold sa Olympics will inspire other athletes. Kahit nga tayo na hindi athletes, inspired na, di ba? So what more pa yung mga talaga nagko-compete. Si Yulo ang ikalawang Pinoy na nakakuha ng gintong medalya sa Olympics. Ang ipinakitang husay ni Kaloy ay magsisilbing inspirasyon sa marami pang mga Pilipino na tuparin ang kanilang mga pangarap na may determinasyon at pagpupursige. We are so proud of you, Carlos Yulo. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang galing. Alam mo, parang ako yung anak ko siya. Tapos napanood ko, wow, talagang sisigaw ako. Tuwa ako. Tsaka anong meme ang ginamit mo? Lumundag ka rin ba? Ako lumundag ako. Lumundag Pero ka? sa tuhod. Hindi, hintayin na lang namin. Kailan mo ba i-upload yung entry mo? Abangan nyo. Congratulations sa mga athletes natin. Siyempre, maging doon sa mga nasa likod ng athletes, yung mga trainer, yung mga coach, di ba? Yung mga staff. Pagbati po sa lahat, at napakasarap sa kalooban. Gaya nga nung sinabi ng mga kababayan natin, nakaka-inspire.
Correct. Kumbaga nakaka-motivate, di ba? Lalo na doon sa mga nandun sa field noong sports na yon. Oo, batiin muna Talagang- natin si Carlos Yulo ha, baka nanonood siya sa atin. Congratulations. At saka syempre yung iba pa mga athlete katulad niya, Ira Villegas. Congratulations dahil nakakuha siya ng bronze medal. At meron pa tayong isang maaaring makakuha pa ng gold medal, di ba? Si Petesio. Ako, abangan po natin yan. Hoping tayo, ano? At sana nga magkaroon din ng reward yung mga pinadala natin sa Olympics, ano? Wala mang gold, pero at least yung gold na nakuha natin, bonus na yon, di ba? Oo. Napakalaking bagay na nun sa atin. Katuwa. Okay. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 12, na nagsasabi, may lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata at gayunman ay hindi hugas sa kanilang karumihan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.